We're examining all our options. We're looking at the law, we're looking at the Constitution, and to see how we can remedy the situation. Handang tumulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maresolba ang gulo sa pagitan ng mayorya at minorya sa Senado. Ayon sa Pangulo, tinitignan na nila ang ilang umiiral na batas at isinasaad ng konstitusyon upang masolusyonan ang problema sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Hindi na idinitalye pa ni Pangulong Marcos kung anong partikular na hakbang ang gagawin ng executive branch. Pero ayon sa kanya, kinakailangan pa rin ang tulong ng Senate leadership kung nais nitong maresolba ang gulo. It requires the cooperation and the commitment of the Senate leadership to continue with their work. Otherwise, the executive is co-equal only to the legislature. We cannot tell them what to do. We cannot punish them for what they are doing. They have to regulate themselves. Nagpahayag na rin ng pagkadismaya ang Pangulo sa nangyayari. Anya, dahil sa sigalot ng dalawang panig, napapabayaan ng Senado ang trabaho nito at responsibilidad sa bayan. The whole Senate into disarray. It has discredited the leadership, and it has stopped the essential business of legislation in government. Paliwanag ni PBBM, humaharap ngayon ang bansa sa krisis sa langis at nangangailangan ng tulong ang mamamayan sa pamamagitan ng ipapasang mga panukalang batas. Pero hindi anya ito magagawa dahil naparalisa ang trabaho sa Senado. And we cannot do that if the legislature decides to stay at home and have a vacation. That is anathema to everything that governance is about. I never imagined in my entire life, never mind my entire political life, that such a thing could happen, especially to the august, it's no longer august now, but to the august body of the upper house, the Senate of the Philippines. Hindi rin maunawaan ni PBBM kung bakit nagkansela ng sesyon ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Kung pagbabatayan anya ang mga panuntunan, kailangang abisuhan rin ng Senado ang Kamara kung hindi sila magko-convene ng sesyon. Ang rules dyan, bago ka mag-cancel ng session, you have to inform the other house 3 days before you cancel a session. And there has to be a very good reason for canceling a session. I don't think na ihahatid mo ang isang senador para pupunta kung saan siya pupunta. Hindi yata sapat na dahilan yan para i-cancel ang isang session. Sa gitna ng gulong ito sa Senado, may apela si Pangulong Marcos sa mga mambabatas. Get back to work because it's important. Dami natin kailangan gawin. Look. Pinasinungalingan naman ni Senate President Alan Peter Cayetano ang mga ulat na nakakarating sa Malacanang na hindi natatalakay ng Senado ang mga mahalagang panukalang batas dahil sa issue ng kawalan ng sesyon. Binigyan diin ni SP Cayetano na handa ang Senado na pagtibayin ang mga priority legislation anumang oras basta't handa na ang mga ito mula sa panig ng ehekutibo. Gusto ko lang linawin po kasi kung tama yung reports na nabasa ko hanggang Malacanang, may mga bills daw na importante ang uplift, paano daw matitake up yun kung walang sesyon. I'd like to confirm that at least twice, pinabot namin sa Malacanang. Pag ready yung bills nila, anytime kami. In fact, may LEDAC dapat 2 weeks ago, sila pong hindi nagtuloy. And then there was one more conversation where sinabi nila hindi pa handa yung mga bills na ilalabas nila. And assuming may bills po sila, sa committee po muna lalabas yon. So, ito lang ay confirmation na ang pinararating sa Malacanang at pinaparating sa ating Pangulo ay mga maling impormasyon. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.